Ang kwento kong ito ay naranasan ko mismo at naitampok na ito sa iba't ibang paranormal channel, lalo na sa Rated K, Gabi ng Lagim. Nangyari ito noong 2007. Isa nga pala akong dating paranormal activity vlogger at kasama ko rito ang best friend ko na si Sky. Story time. Ako nga pala si George. Nang mga panahon na to, nakatira ako sa tita ko sa Thailand. Tapos nagpasya akong umuwi ng Pinas, doon sa probinsya namin sa Iloilo. Kasama ang best friend ko na si Sky. Matagal na kami magkaibigan ni Sky. Mga bata pa lang kami. 7 gulang pa lang, magkaibigan na kami ni Sky. Pero bago kami umuwi ng Iloilo, dumaan muna kami ng Nueva Ecija para kamustahin ang pamilya ni Sky. Pero pagkalipas ng ilang araw, ay umuwi na kami ng Iloilo. Pagdating namin ng Iloilo, sinalubong na kami ng mga pinsan at ng mga tito ko. Sakto't kakauwi lang din ng isa kong pinsan na si Ron, galing ng Dubai. Nang gabing to, nagkayayaan kami magpipinsang mag-inuman. Ako, hindi pinayagan ni Sky dahil sa aking hyperthyroidism. Kaya naipagkwentuhan na lang ako sa kanila habang nagiinuman sila. Sa katabing bahay namin, may 2 hektaryang lupa na hindi ko alam na may malapalasyong abandonadong mansyon na pala ang nakatayo doon. Usap-usapan sa lugar namin na may isang pamilyang pinatay at hindi pa alam kung sino ang pumatay sa mga yon. Hanggang sa panahon na to, wala pa rin nahuhuling salarin. Nang malaman ko ang kwentong to, medyo na-curious ako, pero binaliwala ko muna yon dahil nagkakasiyahan pa kami. Pero habang lumalalim ang gabi at nalalasing na ang mga pinsan ko dahil sa alak, yung pinsan kong si Ron hindi na nakatiis at umihi na siya sa malapit na bakod ng mala-abandonadong mansyon na katabi ng bahay namin. At sa pwesto kung saan siya iihi ay tanaw na tanaw niya yung mansyon na yon. Maya-maya, bigla na lang nakita ko na papalapit na siya ulit sa pwesto namin. Dahan-dahan ang lakad nito, hinayaan lang namin kasi lasing na. Pero tinanong ko yon, Ron, okay ka lang ba? Hindi niya ako sinagot at nakatulala lang siya. Pero nagulat kami dahil pag upo niya, biglang tumulo ang luha niya na animoy may nakita siyang ikaiiyak niya. Hinaplasan ko kagad ng pulbo yung likod niya. Tapos bigla na lang siyang sumigaw ng malakas at natumba siya sa kinauupuan niya. Binuhat namin siya papasok sa loob ng bahay para mahimasmasan. Maya-maya, habang nasa loob na kami ng bahay, biglang may narinig kaming malakas na sigaw mula sa labas ng bahay. Dali-dali naming pinuntahan ni Sky yon. Nakita namin ang kaibigan ng pinsan ko na si Prince. Pagkita namin doon, nanginginig yun sa takot na nakaharap at nakatingin sa malaking bahay. Paglapit namin doon, hindi na nito nagawang masara ang zipper niya at hindi na siya makausap. Nakatulala at umiiyak lang siya. Ang ginawa namin, inalalayan namin siyang pumasok ng bahay. Wala naman kaming napansin na kakaiba sa paligid at kung bakit nagkaganon sila. Nagpasya na kaming pumasok sa loob ng bahay para asikasuhin yung dalawa. Pero makalipas ang ilang oras, mukhang naging maayos naman sila at nakatulog na sila. At matapos to, natulog na rin kaming lahat. Kinabukasan, nagkwento yung pinsan kong si Ron na may nakita siyang taong nakaitim na nakasabit patiwarek at wala yung ulo. Nung makita raw niya yun, parang nanigas yung katawan niya na parang may malamig na hangin ang umihip sa kanya. At ayon kay Prince, yun din daw yung nakita at naranasan niya nang umihi rin siya sa tapat ng mansyon na yun. Matapos ang pangyayaring to, nagpasya si Ron na umuwi na muna ng Cavite dahil hindi niya malimutan ang nangyari sa kanya at iba raw talaga yung pakaramdam niya sa tuwing napapatingin siya sa abandonadong mansyon. Matapos kong malaman ang kwento nila, kinausap ko kagad si Sky. Sky, pwede natin gawing content sa vlog natin yun. Sigurado ka ba dyan? Parang nakakatakot yung mansyon na yan. Yun nga yung maganda eh. Mas nakakatakot, mas maraming viewers. Baka naman matrespassing tayo dyan. Hindi yan. Sabi ng mga tito ko wala raw nakatira dyan. Pinabayaan na raw ng pamilya ng may-ari yan. So ano, game? Tara. Ready mo na yung camera natin. Excited na ako sa Gabi ng Lagim. 8 p.m. Papasukin natin ang pinamagatang The Haunted Mansion. Mukhang masaya to. Pagpatak ng 8 p.m., pinasok na namin ni Sky kasama ang 3 barkada ko na sina Jay, Bats at Carlo. Mga taga dito lang din sila sa amin. Bago kami tuluyang pumasok sa loob ng mansyon, nag-iwan kami ng nakasinding kandila sa pintuan mismo ng mansyon. Habang nasa baba kami ng mansyon, wala namang kakaibang nangyari sa amin at wala namang kaming ibang nararamdaman. Kaya nagpasya na kaming maghiwa-hiwalay. Hindi pumasok sa isip ko na huwag pabayaang mag-isa si Sky. Dahil dayo lang siya sa lugar namin, nawala sa isip ko dahil na-excite ako sa mga posibleng makita at maranasan namin sa mansyon na to. Mukhang walang kakaiba rito. Kung maghiwa-hiwalay kaya tayo. Tara, game. Sa 2nd floor ako. Ako, dito na muna ako mag-iikot-ikot. Kaming 3 sa 4th floor. Di namin kaya mag-isa eh. Nakakatakot. Sige lang, simulan na natin to. Sumigaw lang kayo pag kailangan nyo na ng tulong.
Habang naglalakad-lakad ako sa may second floor, natapat ako sa isang salamin at napansin kong parang may taong nakatayo sa may gilid ko. Hindi ko pinansin yon dahil akala ko anino ko lang yon. Dahil sa flashlight na nagre-reflect sa salamin. Pero maya-maya lang, dahan-dahan ko nang napapansin na parang dalawa yung anino ko. Hindi ko pinakita yung takot ko, kaya ang ginawa ko, nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Hanggang ilang minuto lang ang lumipas, nakasalubong ko si Jay. Bakit ikaw na lang? Nasaan na yung dalawa? Umuwi na sila Carlo at Bats. Hindi na raw nila kaya. Takot na takot raw sila. Parang may kakaiba raw sa bahay na to. Bakit? May nakita raw ba sila? Oo, lalaking nakaitim na pugot ang ulo. Hindi nyo nakita ng pinsan ko rito. Tara, samahan mo ako. Balikan natin yun para makuhaan ng video. Nang bigla kaming nakarinig ng isang malakas na sigaw na galing sa first floor. At galing yung sigaw na yun kay... Sus, kayo na! Bilis! Halos magkanda hulog-hulog na kami sa pagtakbo pababa. Pagdating namin sa baba, wala na si Sky. Napansin ni Jay na may umiilaw sa dulong bahagi ng baba ng mansyon. George, tignan mo. Tara, puntahan natin. Pagkita namin sa umiilaw na bagay na yon, ito yung camera na dala ni Sky. Saan siya nagpunta? Hindi ko alam. Sky! 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 Nilibot namin yung buong first floor, pero wala kaming nakitang bakas ni Sky. Hindi na maganda ang pakaramdam ko. Mukhang may mali na rito. Anong ibig mong sabihin? Hindi na lang basta multo to. Tara, lumabas muna tayo. Humingi tayo ng tulong kila Tito. Dali-dali kong tinawag sila Tito at ang mga pinsan ko para hanapin si Sky. Pero sa ilang oras naming paghahanap, bigo kaming makita ang kaibigan kong si Sky. Mukhang wala na rito ang kaibigan mo. Ano bang ginawa niyo rito? Bakit iniwan mo mag-isa yon? Alam mo namang dayo lang siya rito. Hindi ko na naisip, Tito eh. Sigurado ba kayong walang tao rito? Oo, kung may tao rito di sana lumalabas yon. Inabot na tayo ng madaling araw kakahanap sa kaibigan mo. Balikan na lang natin siya mamaya pag may liwanag na. Sige, Sky, nasan ka na? Panoorin ang buong kwento sa aking YouTube channel at alamin kung mahanap pa ba nila si Sky o matatagpuan na nilang wala na itong buhay. Ano pang hinihintay mo? Pumunta na sa YouTube channel ko.